You're watching Hope Channel. Around the world. Kumusta kayo mga kapamilya? Isang mainit na pagbati ang nais naming ipaabot sa inyo sa araw na ito. Isang karapatan at karangalan para sa amin na mag-asawa na maghatid sa inyo muli ng aral sa Biblia. Isang palatuntunan na hinanda para sa gabay natin sa ating mga samba-sambahayan. Ako ay si Pastor Daniel Villoso. Ako naman ay si Meli Villoso. Na maghatid sa inyo ng serye ng pag-aaral tungkol sa Buhay, Pamilya. Dito pa rin sa programang Sa lilim ng Ebanghelyo. Ang pamilya, katulad ng atin ang nalalaman, ay isang napakaganda at mahalagang institusyon na pinagkaloob ng Diyos sa atin. At sa panahon natin na kung kailan maraming hamon ang ating hinaharap, ay dapat lang malaman natin kung paano natin harapin ang mga ito tungo lamang sa patuloy na pagtatagumpay ng ating mga samba-sambahayan. Subalit, bago tayo magpatuloy, atin muli hilingin ang patnubay ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin mahabagin at maunawain. Amin pinapasalamatan muli ang araw na ito na kami ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral tungkol sa aming mga sambahayan. Tanging hinihiling namin ang inyong patnubay sa amin. Maunawaan-nawa namin ang aming mga bagay-bagay sa ikatutungo ng paglago ng aming mga samba-sambahayan. Kaya amin hinihiling ang inyong pagkasi, pagpapala, at ang pangunawa na inyong ibigay sa amin. Amen. At sa amin mga taga-subaybay. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa amin mga dalangin. Hinihiling namin ang lahat ito, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, ang paksa na ating tatalakayin sa sandaling ito ay yung tinatawag na anay sa bahay. Ano po? Ang ibig sabihin nito, yung bang anay na sumisira sa ating samahan bilang isang pamilya. Sinasabi ng mga marami na ang anay daw ay mga maliit na insekto. Mga silent na insekto ito. At marami rin ang nagsasabing mga bulag na insekto ito. At ang mga anay ay gustong-gusto nilang tumira sa mga madilim na bagay. Yung napapansin, kayo ay nakakita na ng mga anay, they love to stay in the dark. At may mga nagsasabi pa na may mga anay na airborne, lumilipad at sila ay nagkakaroon ng parang pakpak at madali silang lumipas o kaya lumiban sa ibang lugar. Sila ay unnoticed insects. But ang isang napakasama na pangyayari, may nagsabi, termites causes more damage to buildings each year than fire. Mas marami raw na sira ang ginagawa ng anay kaysa ang sinisira ng apoy taon-taon. Ang good news lamang dito ay exposed to light, anay will die. Kapag iyo palang inilawan ito, inilagay mo sa liwanag, ang anay pala ay mamamatay. Ito rin ang pag-asa natin sa ating buhay Kristiyano at buhay pamilya. Kung tayo ay nasa Panginoon na siya ang liwanag ng ating buhay, lahat po ng mga anay-wari na sumisira sa ating pamilya ay talagang mamamatay. Kaya Christ-centered po ang ating pag-aaral dito sa ating programa na itinataguyod sa bawat sandali ng ating pagkakataon.
Ang susing talata po sa ating pag-aaral ay masumpungan sa Efeso, Kabanatang 5 at talatang 33. Ito ay babasahin muli sa atin ni Mrs. Villoso. Gayunman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Now, napansin ninyo mga minamahal na mayroong pagkakaiba po ng role ng babae sa lalaki at role ng lalaki sa babae. Ang sabi diyan ay ang mga lalaki dapat mahalin nila ang kanilang mga asawang babae. At ang sabi naman ng Panginoon sa mga babae ay ano yon? Igalang. Igalang. Mayroong pagkakaiba. Ano po? Kaunting pagkakaiba lang subalit napakamahalaga na ating bigyan ng pansin. Mga lalaki, ang lingwahe pala ng ating mga asawang mababae ay pagmamahal, pag-ibig. At ang lingwahe naman ng lalaki ay ang paggalang. Kaya ating pagbatayan ng ating pag-aaralan talatang ito sa ating patuloy na pagtalakay ng ating suheto, ang mga anay sa ating samahan. Ang unang anay ay yung tinatawag natin na confused termite. Yung Nakakalito. litong-lito. Ano po, hindi niya alam ang kanyang kalagayan sa bahay. Kaya minsan mayroon tayong nasa sagupa na nagtatanong, ano ba talaga ang role ko dito? Sabi ng babae. Alam nyo, mayroon kaming dinala minsan na pamilya. Ang sabi ng babae, I am nobody in this house. I am just a property. Parang ganun lang ang kanyang palagay sa kanyang sarili. Litong-lito siya kung ano ang kanyang role sa bahay. Kaya ito ang ating talakayan. Ano ba yung mga roles talaga? Halimbawa, pag-uusapan ay salapi sa tahanan. Anong role na dapat gampanan ng babae? Kasi karamihan ng mga lalaki kung minsan hindi binibigay yung nararapat na role ng babae sa kung pag-usapan ang pananalapi. Subalit, ang dapat ay ang hahawak talaga ng pera ay ang babae. Kasi kami ang budgeter eh. Kaya pagkatapos ng inyong sweldo, i-endorse nyo sa amin para kami ay magbabudget. Kami ang treasurer sa bahay. Ayun. Mangyari, talagang yun ang kanilang role, mga minamahal. Huwag natin ating igalang yun. That's the role. Samantalang tayo ang breadwinner ng mga lalaki, sila naman ang homemaker, kaya ang salapi ay kanilang dapat hawakan. Yun ang kanilang role. Kaya yan ang aming ginagawa sa aming tahanan. Ibibigay ko lahat kay mama, siya ang gagawa ng budget at aaprubahan namin sa family council at yun ang kanyang susundin sa kanyang paggastos ng salapi. Yun ang role. Alam niyo ang aking ginagamit na basihan dyan ay ang dugo na nananalaytay sa ating katawan. Na samantalang ang lahat ng dugo ay dumadaan sa puso, ganon din. Lahat ng kikitain na lalaki, dollar man yun o piso, ay dapat Dadaan sa babae. ilagay sa kamay ng babae. Kasi kami ang puso. Kaya yan ang role. Kung gagawin natin yon, yung babae ay kanyang malalaman na atin siyang mahal. Ano po? Ngayon naman, paano niyo ipahayag sa amin na iginagalang niyo kami sa paggastos ng inyong pera? Siyempre, dapat, katulad yan, kung ano ang pinag-uusapan, ayun ay totoo pa rin. Saka isa pa, pag binigay nyo sa amin yung pera, dapat ay titingnan naman namin yung pangangailangan ninyo. Ibigay rin namin sa inyo yung inyong pangangailangan. Kaya, katulad sa iyo, siyempre, lagi ka umaalis ng bahay, naglalakad, ay kailangan mo yung pera, panggasolina. Kaya dapat yung budget ay
para sa iyo, ay ibigay ko yun sa iyo. Ayun. Para naman tiwalang-tiwala ang inyong asawang lalaki, nibigay sa inyo ang lahat. Ay tingnan niyo man yung kanyang pangangailangan. Yung wallet niya ay tingnan niyo palagi. Tuwan-tuwa ang isang lalaki kapag titingnan niya, oy, may May naman. pera na naman. Hindi na kinakailangan magsabi, alam niyo naman, di naman siya naglulustay ng inyong pera, kaya matutuwa siya at iniisip niyang inyong iginagalang kapag inyong binibigyan naman ng kanyang pangangailangan. Kasi kung minsan napakahirap naman, lakad kami ng lakad dyan, mamaya-maya walang laman pala ang wallet namin. Pag nakahapak kami dyan ng tas at nabasag, wala man lang pambayad. No? Kaya maganda rin, alalahanin niya na ipahayag ng paggalang ng babae sa kanyang asawa. Eh sa decision making, yung paggawa ng pasya, ano ba ang role ng mga babae sa paggawa ng desisyon? Aba, dapat ang paggawa ng desisyon ay talagang pag-usapan. Yun na nga kanina nabanggit natin yung family council. Kaya ang mga desisyon, lalo pa major decision, kailangan ang lalaki. Kayo talaga. No? Pag-usapan natin, magkasundo tayo. Para maganda ang ating, very smooth ang ating sa tahanan. Oh. Eh halimbawa, magpalit ng pintura ng sasakyan, yun pa ba'y pag-uusapan? Baka kailangan din. Ay katulad nito, basta ikaw na lang mag-decide ng kulay ng sasakyan. Ay pagdating sa bahay, ay ayaw ko yung kulay ng sasakyan na yan. Ay di pag ako sumakay doon, parang di ako masaya kasi di ko gusto yung kulay eh. Pero kung Ayun. pinagkasunduan natin yung kulay, ay di masaya akong sumakay. Pati mga bata, isangkot natin sila. Sapagkat yan ay gamit ng pambuong pamilya. Maganda na nakangiti ang lahat. Sasakay ang nanay, sasakay ang mga anak, tuwan-tuwa sila na maging kulay ng kanilang sasakyan ay pinagkasunduan Yun. at gustong-gusto nila. Kaya sa decision making, huwag basta gagawa ng desisyon ng isa, lalong-lalo na't mga major na decision, ay mayroong sanggunian palagi. Nagsasanggunian. At kapag ka hindi napagpasyahan, ay huwag mo nang isagawa. Wait for a time when the family council will finally approve. Yan. Katulad baga ng mga pagbibili ng kasangkapan sa bahay. Mhm. Kahit nasabihin na nga, oo, gamitin nga natin lahat yun. Pero pag hindi pinag-usapan, mahirap. Dapat talagang kung ano yung na-approve nyo. Kaya nga maganda yung may council talaga sa pamilya. Kasi nandun na lahat ng pinag-usapan. Ayun. Katapos ang pagsasagawa ay approve na doon sa council na yon. Ayun. Kaya maganda na may family council. Magtatag kayo ng family council. Ang lalaki ang siyang chairman, ang babae ang siyang Secretary, treasurer. At lahat ay maging maayos sa inyong pagdidesisyon. Mga anak members, Mga members ay mga bata. Po. Ayan. Ang isa pa ay yung pagdidisiplina ng mga bata. Mayroon bang magkaibang role ang lalaki at babae sa pagdidisiplina ng mga bata, tatay at nanay? Mayroon. Kasi ang mga lalaki ay very firm sila. Hindi sila basta mandala sa pakiusap ng mga bata na yung paiyak-iyak, palambing-lambing. Kasi ang lalaki, kung talagang tama at reasonable, ay talagang firm siya, panghawakan talaga yun. Eh kami kuminsan mga babae dahil sa awa, emotional nga talaga kami Kaya dahil sa awa, sabihin na, sige na lang nga, pagbigyan na lang. Kaya yung discipline kuminsan nasisira. Pati bata rin nako-confuse. Kaya sabihin nila, ay, kay mami pwede yun eh. Pag hindi pwede sa daddy, ay kay mami pwede. Pwede ba yung ang tagapalo ay ang tatay at ang tagasumbong ay nanay? Ay, mahirap din yon kasi sabihin ng katulad ko minsan, pag may kasalanan yung bata, sasabihin ng nanay na, sige,
mag-antay ka pagdating ng daddy, papaluin ka. Ay di, anong picture mo sa bata? Tagapalo ka lang. No. Oo. Di parang ikaw ang, ibig sabihin, ang katakutan ng bata dahil sa palo. Oo. At saka walang paggalang sa iyo kasi takasumbong ka lang, nagagalit nga siya, pero naman yung tatay, nanay ko, takasumbong na lang. Ha? Kaya minsan ang dalangin nila, sana walang mama para walang magsumbong. Diba? O. Kaya hindi maganda na hindi magkasundo. At ang payo ko sa inyo mga minamahal, sa pagdidisiplina sa tahanan, magkaroon kayo muna ng rules sa tahanan, pagkasunduan yan. Halimbawa, pag-uwi ng mga bata sa bahay, maglagay kayo ng rules. Ang pag-uwi ng mga bata, anak, kayo mga anak, dapat alas 6 o alas 5 ng hapon, lahat ay nasa bahay na. Yun. Isang rule yun. Kayo na mga nag-aaral, ay dapat alas 5 ng umaga, gising na kayo, ganitong oras ng paggising, maligo kayo sa ganito, may rules. Po, paggamit ng laruan, may mga rules yan. Huwag kayong basta na lang nagdidisiplina na walang pinagkasunduan na rules sa tahanan. Kasama ba doon yung pakikipagkaibigan? Paghanap ng kaibigan? Siyempre, lahat yan pinagkausapan. Halimbawa, mayroon naliligaw. Mayroon kayong rule. Ang dapat tanggapin lang dito, huwag kayong tatanggap dito ng manliligaw na oras na ang kanyang dating, gabing-gabi. Dapat huwag madisturbo ang iyong pag-aaral. May kasunduang gayon. Saka walang ligawan doon sa labas, na kung saan Walang ligawan sa labas. Huwag yung nagtatampo ay nagtatagpo sa SM. Alam niyo yung SM? Hindi yung SM dito. Yung silong ng mangga. Huwag magtatagpo doon, hindi, mahalay. Okay? Magkasundo na kung may nanliligaw, ay Sa magpunta sa bahay. bahay. Huwag yung kung saan-saan magtatagpo. Gawing malinaw yun lahat sa bata. At pagkatapos, i-implement Yun. ng lalaki at ng babae. Huwag yung Ang tatay lang. ang tatay lang nag-i-implement, ang nanay naman ay medyo emotional, sige, ay tuloy ang labas. Ang mahigpit ay ang tatay, ang maluwag ay ang nanay. Kaya nagkakaiba ngayon ang paggalang ng mga bata. Then they will not respect us. Kaya dapat sa pagdidisiplina mga minamahal ay consistent tayo. At kapag dinidisiplina ng nanay ang inyong anak, huwag kayong tumayong abogado ng inyong anak. Huwag yung pinangangaralan ngayon ng daddy, pagkatapos sasabihin ng nanay, tama na yan. Sobra na rin yung salita mo sa bata. Kaya namamalo. Tama na yan, ano ba yan? Huwag tayong tumayo na abogado ng bata. Kung mayroon tayong hindi nagustuhan na ginagawa ng tatay, kaya lumalabis na ang kanyang ginagawang pamamalo o paggalit, kausapin natin siya ng sikreto na hindi naririnig ng bata para hindi masira yung paggalang ng bata sa tatay. Kaya nandun ang consistency ng pagdidisiplina na sa mga bata ay level, pareho yung paggalang nila. Kaya kung ano yung no sa tatay, no din sa nanay. No din sa nanay. Yan ang tamang pagdidisiplina. Yun naman role sa job, yung mga gawain. Mayroon bang dapat nating gawin para maging maganda ang ating paggawa, yung role sa trabaho? Siyempre, ang lalaki ay katulad nga kanina na nasabi natin, ang mas madaming trabaho ng lalaki ay sa labas. Okay? At ang babae ay sa loob. Kung kaya, para naman magkaroon ng inspirasyon at makita ng lalaki na ginagalang
ang inyong mga trabaho, kailangan ay may support yung babae. Katulad nito, kung ikaw ay kailangan ganitong oras na sa opisina ka, aba, maghanda din yung babae upang makarating ka sa opisina ng tama sa oras. Okay. O, ibig sabihin nun, sabi ng lalaki siguro, talagang ang asawa ko ay nirerespeto niya ako, na ako ay makaka-on time sa aking trabaho. Okay. Halimbawa ganito naman, na ako lang may trabaho. Na ikaw ay walang trabaho. Di ako lang nagbibigay ng pera. Oo. Oh. Ang ibig bang sabihin ako na lang ang palaging masusunod kasi akong nagbibigay ng pera sa iyo. Aba, hindi naman. Siyempre, katulad nga, kami ay treasurer. Siyempre, dapat nilang ibigay mo sa amin pera. Pagkatapos, ako nang bahala, magbigay din ng yung pinag-usapan natin na budget. Ibigay ko sa iyo para sa iyo, sa mga bata, mga allowances nila, ibigay din. Ayun. Dapat lahat talagang distribution, equal distribution din kung ano ang pangangailangan. Yung bang tinatawag na housewife ay hindi job yun? Job na rin yun, housewife. Oo, yan ay parang ang tingin ng mga iba kasi ay hindi yan job. Oo. Samantalang ang talagang kahulugan niyan ay full-time job ang housewife. Kaya kung minsan pagtanungin mo yung babae na walang trabaho, ang sabi, ano bang trabaho mo? Ay akala nila, pag nasa bahay na siya, nahihiya pa, di ba? Housewife lang. Parang nilalang lang nila yung housewife, Samantalang, mahalagang trabaho yon sa Amen. babae. Amen. Napakahalaga ng magagampanan namin yon. Alam nyo, mas higit pa nga yun Daig pa niya yung nurse. Daig pa niya yung teacher. Ang housewife ay isang napakamarangal na trabaho. Lalong-lalo na kapag medyo maliliit pa yung mga bata, ang housewife ay isang napakabigat at marangal na trabaho. Kaya kayo mga lalaking kapwa ko, kung ang ating asawa ay walang job, walang job na panlabas, ay huwag natin silang maliitin. Igalang natin, pahalangalan natin. Yan ang role ng babae. Ang nakakalungkot nga ngayon wala na yatang may bahay ngayon. Wala na. Lahat ay nasa Sa labas. opisina na. Wala nang may gustong maging housewife. Minamalit na masyado ang maging housewife. Kaya tuloy ang mga bata ay mga parentless na sila. Mga ulila. Mga absentee parents. Absentee Laging absent sa bahay. Laging absent sa bahay. Pareho sila. Iiwan na lang sa katulong. Yung katulong naman, ang gagamitin niya ay television. Pagbantay ng mga bata. Kaya kawawa ngayon ang mga bata. Kaya marami tayong mga delinquent na mga bata. Kasi delinquent din ang parents. Delinquent din ang parents sapagkat mula pa nung sila'y maliliit, ay absentee na ang kanilang mga magulang. Sana'y mamulat tayo doon sa orihinal na panukala ng Panginoon. Ang babae talaga ay pambahay. Mayroon nga, di ba, mayroong kasabihan na a hand that rocks the cradle is a hand that rules the world. Okay. Kasi kung maganda ang pag-alaga o pag-train ng isang nanay sa kanyang mga anak, siyempre paglaki ng bata, ay mapakinabangan ng sosyudad. Kaya napakaganda mga minamahal. Now we play our respective role. Huwag nating maliitin ang kalagayan ng isang asawang babae na sa bahay lang naninirahan, nag-iiwi ng mga bata, nag-ayos ng tahanan. That is a very noble work na huwag maliitin ng sinuman. Ibibahagi ko sa inyo ngayon yung storya noong confused tiger. Yung confused tiger kasi ay ganito ang kanya kalagayan. Meron daw isang tao na sabi niya sa kanya mga kaibigan, nag-uusap sila. Alam niyo, sa aming bahay, ako ang tigre. Tigre ako doon. Oh, talaga ha? Tigre ka ron? Oh,
tigre ako doon. Sabi niya. Ibig sabihin talagang ikaw ang kwandon, ha? Oy, tiger ako doon. Tiger ako doon. Wala kasi yung kanyang asawang babae. Siguro, nagbibiruan, nagiinuman yung mga magkakaibigan. Hanggat may dumating na taxi, ay huminto doon sa harap ng kanilang bahay. Bumaba ay isang matabang babae. Di tumanaw yung lalaki. Sino ba yun? Yung pala asawa niya. Sabi niya, "Shh!" Sinutsutan. Lumapit yung asawa. Lalaki. Sumunod. At pagkatapos ang sabi ng kanyang mga kaibigan, "Akala ko ikaw ang tiger dito." Oo, ako ang tiger dito, pero dumating na yung may-ari ng tiger. Kaya, confuse yung lalaki. Kunwari, tiger siya sa panlabas. Yung pala'y pagdating ng asawa, Ay, may-ari ng tiger yung asawa. Kaya, huwag tayo maging confused. Let's give the right to the man. He is the head of the family. Kahit na wala siyang trabaho, babae ang may trabaho, siya pa rin ang ulo ng pamilya. Igalang natin siya. Yan ang magandang samahan sa tahanan. Let's kill the confused what? Termite. Una, husband is the king. Ano naman ang babae? Queen. Queen. Kung ang asawang lalaki ang siyang head, Kami naman ay ang heart. aha. Puso. Kung ang lalaki ay breadwinner, Bread baker. aha. Kung kami ang house builder, Homemaker. homemaker. Kaya yan ang respect and love in the home. family. Yan, maganda, mamamatay po ang termite na yung lito. Ha? Pag may kanya-kanya talagang specific roles. Ano? And we play our roles. Then confused termite will die. Ano po? Ikalawa ay yung busy termite. Ha? Oh. Ito yung termite na talagang masipag. 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 Ha? Kasi anay pala yun. Ha? Sobra sa kasipagan. Sobra sa kasipagan. Yung bang tinatawag na workaholic. Talaga namang buhos. Pag nakaharap sa trabaho, Wala na. trabaho. Trabahong-trabaho. Pati pagkain. Nakakalimutan. Nakakalimutan. Kakalimutan pati asawa, pamilya. Ay masama pa rin yun. Yun ay pala'y anay. Ha? Busy termite. Alam niyo ngayon, pati mga babae, busy-busy na rin. Di lalaki. Oo. Nakikita ko mama ngayon, yung mga babae, napakatagal sa salamin. Ay talaga nga naman. Mas matagal pa nga sa harap ng salamin kaysa pagluluto. Kung saan pumupunta, nagpapaganda, nagpapaayos ng buhok, kung ano-ano, ay maraming parties na pinupuntahan. Kasi karamihan ng mga babae ngayon ay beauty conscious. Kahit na hindi naman masama yun, di ba? Kaso kung minsan sobra. Sobra. Oo. Ay talaga nga naman. And their time is used doon sa kanilang pagpapaganda. They are so busy. Mayroon pang gawa ngayon na sa bahay para may pakita na parang, sikat. Ang daming putahe. Wow! Daming putahe. Di na malaman kung anong uunahin, ano. Oo. Yun ay, di naman kailangan na maigyan ng panahon yung maraming uri ng pagkain. Yun ay kuminsan, kalalabisan lang yun. Saka hindi dapat yun eh. Oo. Kasi marami nito, mapapanis na rin lang. O, ibabasura. Di masasayang. Yun ang mapaglustay. Kaya dahilan sa kabisihan na natin, sige, bili na lang ng pagkain. Lalo na luto na. Luto na. Fast foods. Oo. Okay? We go to fast foods. Wala tayong panahon na magluto. Fast foods na lang. Kaya wala na. Ang hirap nito, pag nasanay ang lalaki na hindi na umauwi sa bahay para kumain, nako. Kakain na sa labas.
kakain na sa restaurant, ayun, ay may waitress doon. Ha? May waitress doon na... Pakindat-kindat. Pakindat-kindat. Gusto niyo pa, sir? Ganun ba? Malaking tukso yan. Kaya, ang maganda ay kung sa pagkain dapat pa rin sa bahay, di ba? Oo. Ang tahanan ay parang siyang the best restaurant. The best restaurant. Nasaan ang sasabihin ng lalaki, ay, mas maganda ang luto ng mama. Mas masarap. Mas masarap. Uuwi ako, doon ako kakain. At hindi siya masasabit sa mga lugar na maraming tukso. Ha? Malayo sa tukso. Kaya magkaroon tayo ng panahon. Let's kill the busy termite. May mga maraming tao ngayon talagang abalang-abala. They use all their time maghanap pera. Alam nyo, ang hanap pera ay hindi maganda. Hanap pera, magkakasakit ka dyan. Mayroon akong alam talagang hanap pera ang kanyang ginawa. Double duty raw sa Amerika. Oo. Double duty. Talagang 16 hours. Trabaho. Wala nang panahon yun sa Walang bahay. panahon. Wala silang panahon magluto ng tamang pagkain. At alam mo, mama, umuwi dito. Nagtayo ng bahay niya. Ang ganda yung bahay. Oo. Pero ngayon, may sakit. Sayang. Sayang. Colon cancer. O, dahil sa wala na silang panahon na magayos ng pagkain, yun. Ginamit ang panahon abalang-abala sa paghanap ng pera. Pero nawawala ang Buhay. Mga kaibigan, ang payo namin sa inyo, huwag lang maghanap pera. Hanap. Maghanap buhay tayo. Yung bang ang ating paggawa ay hindi na isasakripisyo yung mahalagang panahon para sa ating pamilya, para sa ating kalusugan. Ano po? Ating tingnan ang isang napakaganda na bahagi ng ating buhay para naman tayo magpatuloy na masaya sa ating tahanan. Meron pa akong maidagdag pala dyan sa paggamit ng panahon. Lalo pa tayo mga magulang, pag maliit pa ang mga bata, ay dapat ang ating panahon ay sa kanila. Amen? Quality time ang dapat ibigay natin sa kanila. Kasi our children are not forever children. Pag Lalaki sila. paglaki na nila, sila na ang aalis sa bahay. Hindi mo na sila ma-enjoy. Sila naman ang magsabi pag sa maliit pa sila, pag gusto nilang makasama tayo, sabihin natin, I'm busy. Pag lumaki na sila, tawagin natin yung atensyon nila. Ang sagot din nila sa atin, I'm busy. Kaya dapat pag maliit pa yung mga bata ay, kung maari, lalo pa sa mga babae, kung maari ay spend time with your children. Kaya maganda na mabigyan natin sila ng panahon. At lalong-lalo na yung spiritual na bagay. Yung pang going to church together. Okay? Praying together, we have time for that. We play together. We work together. The more we do things together, the better. Di ba? At mananatili ang banding, ang banding ng ng family. ating pamilya ay matibay. Kasi paglaki wala nang together. Kanya-kanya na silang kung saan-saan na pumupunta. Ang ikatlo na termite ay yung tinatawag na stubborn. Matigasan yun, matigas ang ulo nun. Matigas ang ulo. Ito ba yung makulit? Makulit. Makulit. Yung bang ang kanyang isipan ay siya na lang ang marunong. Siya ang tama. Siyang tama. Ayaw niyang makinig ng payo. Ayaw niyang magbago. Ayaw niyang gumawa ng adjustment. Talagang stubborn siya. Ito pala yung anay na matindi rin ng sira na kanyang gagawin sa pamilya. Yung bang stubborn, yung ayaw mag-adjust man lang, ay mahirap pala yun. Ano ba yung mga bagay Walang bigayan, Walang bigayan. Siya na lang ang masusunod. Kung anong gusto niyang pagkain, ito na lang, lutuin.
Okay? Sa pagdidesisyon, Siya rin masusunod. siya rin ang masusunod. Sasabihin niya palagi, akong naghahanap buhay eh. Oh, di akong masunod. Masama pala yun. Hindi maganda pala na tayo stubborn. Dapat mag-adjust. Parang hindi ba yung mag-asawa may larawan na parang puzzle, ha? Na dapat, Ano yung mga parts noon. Oo, yung magkakatugma. And they click at ma-form mo yung napakagandang larawan pag marunong kang makibagay. Kaya kailangan talagang magbigayan. Bigayan. Oo. Don't be stubborn. Magbago ka ng kultura kung kinakailangan. Alam niyo, karanasan namin ng aking may bahay yan. Kasi ang kultura sa amin ay, ang paggalang ay pangmano. Ha? Kunin mo yung kamay ng nanay, tatay, lalagay mo sa iyong noo, magmamano ka, ay yan ay paggalang. Pero sa kanila ay Kakaiba sa amin. Oo, pati yung pamumupo, wala eh. Wala eh. Kaya pag hindi nagpupo, para kang Bisaya. Oo, parang Bisaya. Dito sa atin, talagang namumupo. Ha? Doon sa kanila, wala. Pero mayroong kakaiba silang paggalang. At ito yung yayakapin ka, halikan. Kaya kung nagpunta sa kanila, ay talaga nga naman ako'y niyapus at ako'y nanlilihit. Parang tumatayo yung balay. Hindi ako sanay doon. Pero nasanay ako. I got to adapt that culture. Kasi yan ang kultura ng aking may bahay. Kaya nag-adjust ako. I'm willing to adjust. Ako ganun din. Kasi noon pagpupunta ako sa inyong bahay, di ba? Hindi ako nagmamano sa nanay at tatay. Kaya ang sabi nila, para akong walang galang. Pero hindi yun sa walang galang, pero talagang hindi ako sanay kasi hindi namin ginagawa. Pero ngayon ay nasanay na. Kaya kahit anong magandang kaugalian, ay kailangan pag nakita natin maganda, gawin natin. Kasi hindi naman masama yung kundi nakakabuti sa atin. At iyon ay magandang pagturo din sa mga bata, yung paggalang. At yan ay pagpapahayag ng pagmamahal ng lalaki sa babae at paggalang ng babae sa lalaki. Love and respect. Diba? Kaya kung anong kagawian ng partner mo, kailangan i-adapt mo rin, gawin mo rin. Yan ay isang paraan na ginagalang nga. Ang huli na anay na ating tatalakayin na yung tinatawag nilang dal. Anong spelling nun dal? D-U-L-L. Ano yun sa Tagalog? Ay, bubo, purol. Purol. Tanga. Hindi makaunawa. Hindi makaunawa. Mayroon palang anay na ganun sa tahanan. Burol. Ano yun? Bubo? Bobo. Tanga. Hindi makaunawa. Ano ba yun? Magbigay ka ng example kung bakit may bubong anay. Alam mo, mayroon na kwento dyan. May kwento, mag-asawa. Ngayon, ay siyempre sa mag-asawa, kung minsan ay, kahit sa aming babae, may dumadating din sa amin kung minsan yung desire, Okay. di ba? Yung desire sa, siyempre, sa pag-asawa. Intimacy. Okay. Naintindihan nyo na yun, Ay ngayon, itong isang gabi, itong lalaki, ay talagang absorb siya nanonood ng programa doon sa TV. At pagkatapos, meron pa siyang diaryong hinahawakan. Ay naku, ang sarap ng kanyang doon. Nandun sa salas, D4 pa. Ay ngayon, ito si babae. Ay gusto na sanang matulog. Saka, gusto muna doon na sila sa kwarto. Okay. Siyempre, nakakaramdam din ng pangangailangan. Okay. Ay hindi niya masabi. Kaya nga, di ba, sabi ko kanina, yung mga babae ay may pahaging-haging. Pahaging-haging. Ay, ang ginawa ngayon ng babae, dumaan siya doon sa harap ng kanyang asawa at medyo
maganda na yung bihis, yung ready na nga dun sa bedroom. Yung bang tinatawag niyong ano yun? Yung manipis na manipis? Ano yun? Oo, 90s. Oh, 90s. Oo. Okay. Yung medyo nakakapansin ng Okay. tingin. Kaso, itong ba lalaki ay di pinapansin. Aha. Iba yung kanyang napapansin yung kanyang TV program. Ngayon, ay para makuha naman ng babae yung atensyon ng lalaki, kahit padaan-daan siya doon, ay ang ginawa niya, pumunta sa bathroom. Aha. Pagdating doon, flash. Yung Flash siya inodoro. oh, nag-flash siya ng inodoro. Okay. Kahit na hindi siya umihi, Oh. balik na naman siya. Aba, ang lalaki, sige pa rin, panood pa rin. Lakad naman siyang ganon. Silip-silip siya ng ganon. Wala pa rin. Hindi pa rin talaga natitinag Hindi dun sa... natitinag. Okay. Balik siya ulit sa bathroom, pangalawa. Pagdating doon, flash. Medyo nilakasan niya na yung flash para marinig. Okay. Tapos balik na naman siya. Aha. Uy, nakanitis siya eh. Uy, hindi pa rin. Wala pa rin. Aha. Nagtaka siya. Higa siya. Ba, hindi naman sumusunod yung lalaki. Aha. Silip na naman siya. Andun pa rin, nakaupo. Balik na naman siya ulit sa bathroom. Flash uli. Flash uli. Ayun, Okay. napansin ng lalaki. Oh, darling. Sabi niya, ano bang nangyari? Bakit flash ka ng flash? Masama ba yung pakiramdam mo? Ano ang sagot ng bae? Babae. Sabi niya, wala akong problema. Hindi masama ang pakiramdam ko. Ikaw, may problema ka. Masama yata ang pakiramdam mo. Hindi ka na mamansin. Aha. Ay, Bubu ka. Bubu. Hindi niya nakuha yung Oo. ibig sabihin ng asawa niya. Ayan. May palatandaan na nga, hindi niya nakukuha. Ayun. Yun Yun ang ba yung- tinatawag na bubo. Oo. Hindi siya sensitive dun sa mga body Language. Yung mga hints, no? Yung Hindi mga niya nakukuha. pahaging-haging. Pero kung nakuha niya sana, ay talagang tuwan-tuwa siguro yung Masaya babae. sana yung gabi nila. Masaya sana. Pero dahilan doon, hindi natuloy siguro eh. Kasi Ay, siyempre, pag kami ay galit na, masama na yung loob. wala na. Wala na yun, turn off na yun. Oo. Eh kami naman, may mga pahaging-haging din kami. May pahaging-haging din kayo, ha? Na kung minsan, ay hindi nyo rin naintindihan. Kaya, kung minsan, sasabihin din ng lalaki, Ama, magluto ka nga ng mas maraming sibuyas. Oo. Ganun ba? O kaya, uuwi ako ng maaga mamaya. Ha? Ama, maaga ako mamaya. Ganun ba? Ha? Wala yung take a bath, kill chicken? Kaya, yung mga pahaging-haging na ngayon, sana naman, pagdating ng usapan, ay hindi na rin kayo nakamaong. Kung minsan, nakamaong pa rin, makapal pati suot na pupunta sa higaan, ay medyo nakaka-turn off din yun. Dapat nakaligo na. Dapat kasi kami ay na-excite sa sa mata. Dapat maganda ng itsura, nakapaligo na, nakasuot na ng karapat-dapat, para naman maganda ang kinalabasan ng gabi. Kaya dapat wise tayo, Wise. Magbantay ng mga ganyan. Yan. At huwag maging bobo. Huwag maging bobo. Mga minamahal, marami nang nasirang tahanan dahilan sa may bubong mga anay sa tahanan. Hindi tayo marunong umanawa ng mga body language. Mga love language ng ating kasama sa buhay, ating alamin yun. Sapagkat yun ang mga lingwahe na kung naunawaan natin, ay masaya na nga ang araw, mas masaya pa ang gabi ng ating pagpapahinga. Kaya, let's play our respective roles. Pag hindi natin ginawa yung ating respective roles, magkakaroon ng kalituan, magkakaroon ng stubbornness in the home, magkakaroon pa ng kabubuan, at yun ang mga anay na sisira sa ating relasyon. Minsan di natin binibigyan ng pansin yan, abalang-abala masyado tayo
Subalit sa katunayan, yun ay mga maliliit na anay na kung di natin patayin, ay talagang sisira ng ating Pag pamilya. unsolved yun, talagang sige na yun. Di, siyempre, hindi sila nagkakaunawaan, ay magpa-pile up na yung problema na yun. Let's kill all of these termites. At ang liwanag na siyang papatay ng mga anay na ito ay ang katwiran ng ating Panginoon. Humiling tayo sa Diyos ng patnubay at kay manawari ang ating mga di nagagampanan na bahagi natin sa buhay ay ating magawa hindi lang sa ating ikasisiya, kundi kakalwalhati ng ating Panginoon. Ayun yun ang pag-expose sa sunlight. Yan. Kasi ang Panginoon ang light, ang kanyang salita. Kaya mga kaibigan, salamat muli na kayo ay patuloy naming nakakasama sa pag-aaral na ito. At kami muli ay magpapaalam sa inyo na sana naman sa mga susunod pang bahagi ng programa ay huwag po kayong mawawalan po. Sa ating pagtatapos ay ating iyuko ang ating mga ulo sa isang banal na panalangin. Dakila po namin Panginoon ng tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po. Muli, aming tinanggap ang inyong patnubay. Hinasihan kami ng banal na Espiritu. Nangusap kami, Panginoon, ng ayon sa inyong banal na salita. Pagpalain po at basbasan ang aral po na aming napakinggan. Lalong-lalo na sa aming mga kaibigan na nanonood, nakinig sa programang ito, sana'y inyo rin silang pagpalain. Kung sakali man, Panginoon, sa nakaraan nilang karanasan, may mga nakalimot na gampanan ang kanilang tungkulin, ipagpatawad po. At ngayon isang napakagandang paalaala na amin ang muling gawin ang aming mga tungkulin tungo lamang sa patuloy na kasiyahan, pagtatagumpay ng aming mga samba-sambahayan. Salamat, Panginoon. Muli ninyong pinakinggan ang aming daing, alang-alang po lahat, sa kabanal-banalang pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pagtagkilik sa aming programa. Inaasahan namin na sa ulit nating pagtatagpo ay makasama namin kayo uli. Subaybayan nyo ang programa namin sapagkat marami pa tayong tatalakayin na mga bagay na makakatulong sa ating sambahayan. At dito pa rin sa ating programa sa Buhay Pamilya. At dito pa rin sa Lilim ng Ebanghelyo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city.
and at that time there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group. TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I gonna get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, "If you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now." And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one.
Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark. But now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offers spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! You're watching Hope Channel around the world.